Na-freeze ng assets ni dating House Speaker Martin Romualdez at ilang kapamilya kaugnay pa rin sa investigasyon sa flood control scandal. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ito confiscation, hindi rin ito hatol. Ang pag-freeze ng assets ay para bang pagpindot ng pause button sa paggalaw ng pera. Ganito ang proseso. Nagsisimula ito sa Office of the Ombudsman. Sila ang nag-iimbestiga ng posibleng korupsyon tulad ng mga alleged irregularity sa mga proyekto ng gobyerno. Kapag may nakita silang posibleng money trail, dito papasok ang Anti-Money Laundering Council. Dito na yung follow the money. Sinusuri ang mga bank account, properties at iba pang assets kung may koneksyon sa posibleng illegal na aktibidad. Kapag may basehan, pupunta sila sa Court of Appeals para humingi ng freeze order. Kapag inoprobahan ng korte, lock na ang assets dahil bawal mag-withdraw, bawal mag-transfer. In short, hindi mo na muna magagamit yung pera. 20 days ang effectivity nito at pwedeng i-extend ng CA ng hanggang 6 na buwan. Bakit ito ginagawa? Para hindi maitago o mawala ang pera habang binubuo pa ang kaso. Ulitin natin, hindi ito nangangahulugang guilty na ang pinsan ng Pangulo na si Congressman Romualdez. Protection lang ito ng ebidensya at posibleng pondo ng bayan. Ngayon, ano na yung susunod? Kapag natuloy ang kaso, halimbawa, plunder o graft, doon na papasok ang Sandigan Bayan. Ito yung korte na naglilitis sa mga public official. Pwede rin silang maglabas ng utos tulad ng whole departure order para hindi makalabas ng bansa yung mga opisyal ng pamahalaan habang may kaso o habang binubuo pa ang kaso. Same thing that happened to Congressman Romualdez matapos mag-issue ang Sandigan Bayan ng precautionary HDO. Kasunod yan ang hiling niya sa House leadership na magpunta sa Singapore para magpagamot. Hiniling na rin ng Ombudsman na huwag payagang makalabas ng bansa si Senator Chis Escudero dahil rin sa di umano'y kinalaman nito sa flood control scandal. Balik tayo doon sa frozen assets. Kung mapatunayang illegal ang pinagmulan ng pera, pwede itong ma-forfeit at mapunta sa gobyerno. Kung hindi naman, pwede ring ma-lift ang freeze order at maibalik ang access sa may-ari nito. Sa madaling salita, ang pag-freeze ng assets ay hindi parusa kundi pag-iingat. Isang paraan para masigurong kung may ninakaw sa bayan, hindi ito mawawala. Tandaan natin na kasama sa trabaho ng mga opisyal ng pamahalaan ang transparency at accountability. So kung sinusubaybayan niyo yung kwento ng flood control scandal, mahaba-haba pa ito. Watch this, watch this. Dahil hindi pa tapos ang galaw ng kaso at hindi pa tapos ang money trail. Dahil sa ganitong mga issue, hindi ito dapat maging full again moment para sa taong bayan. Dapat may linaw, dapat may pananagutan, dapat maparusahan ang mga dapat maparusahan.